So, meron tayong pag-aaralan ngayon at bibigyan ko kayo ng tips kung paano o bakit namamatay itong ating mga dalandan. Ano to, ng sanhi nito. So, ano yung pwedeng remedy natin? So, nakikita nyo yan. Nakikita nyo, patay na yung ating dalandan na yan. No? So, kalungkot man. Pero ang dahilan talaga yan mga kasaluyot ay fungal infection na nakikita natin sa kanyang katawan. At ang ilang mga dahilan yan ay maraming factor. Panahon, sobrang tubig at kulang sa nasisikatan ng araw. So tingnan natin yung ating puno mga kasaluyot kung bakit ano yung nakikita natin para ma-identify natin na fungal infection ito. Tingnan natin. Mga kasaluyot, ito yan yung ating puno ng dalandan na namatay na talagang tuyo na siya Yan yung mga kasama niya buhay pa So kung nakikita nyo yan, dito pa lang sa kanyang mga ugat, diyan nagsimula yung pagkabulok niya ang sanhi nito ay root rot o bacteria, hindi, fungal infection. So nakikita nyo yan. Yan yung mga sanhi niya. Magsisimula dyan sa puno, sa mga ugat niya. Yan. Papunta at aakyat hanggang sa ang magiging dahon niya na, ang magiging itsura ng mga dahon niya, magiging ganito. Yung madilaw-dilaw. Yan. Kung makita nyo, dilaw-dilaw. Sign na yan. Yan. Tapos yung puno niya, makikita nyo ay ganyan. Yan. Una yung mabubulok yun sa mga puno. So bakit nangyayari yan? Ay dahil sa patubig, matubig yung surroundings. Pag nag-aulan o nagabaha, nabululubog ng tubig itong mga ugat. So nagkakaroon ng bacterial infection o fungal infection na kapag hindi nagamot o hindi nakakuan, mamamatay siya. So isa pa, dahil na rin sa edad niya, kasi ito ay budded o yung dugtong o yung grafted ba, yung nyo na yun, yung pinapatungan ng namumunga na. So mas maikli na yung lifespan ng kanyang ng ating puno na ito. So yun ang disadvantage ng mga budded o yung mga asexual propagated na mga halaman natin. So yun, tuyo na So nakikita nyo yan, parang may fish pa yan kasi dyan kapag nagabaha yan. Mga kasaluyot, ano ba yung pwede nating gawing remedy dito sa ating mga dalandan na may mga nakikita nyo na mga first sign na kakaroon ng root rot o fungal infection o bacterial infection? May mga gamot tayo na ini-spray kagaya ng mga fungicide o marami kasing uri yan, may mga specific yan. Pwede kayong magtanong sa mga agricultural supply kung may fungicide sila. Siyempre dapat ma-identify nyo muna kung ano ang sanhi. Pero mga ganon, sa pinakita ko sa inyo ay dahilan ay fungal infection sa ating mga citrus. Usually, certainly, at kailangan yung drainage o yung kanal o yung tubig ay hindi na-i-stakan yung ating mga puno ng dalandan. Dahil doon talaga ang causes ng mga sakit na yan. At isa pa, namamatay din sila sa lack of sunlight. Kung nakikita nyo, dahil sobrang dikit-dikit na sila, yan, ay nade-deprive na yung ating mga puno ng dalandan sa sikat ng araw. So yun din, talagang crucial yan sa ating paghahalaman. Kasi yung tinanim namin to sobrang dikit-dikit na. At kung titingnan mo, sobrang dikit-dikit na yung hindi na makahinga. Sa air, deprivation sa air at yung sunlight na pinakamahalaga sa overall health ng ating mga halaman. So kung gayon, maganda rin na pag nagtanim na kayo ng mga bago ninyong halaman, magaganda ang distance as dapat ay may mga 7 meters to 8. Mas maganda nga kung 10 Pero siyempre kung maliit na lugar nyo, diba? Pero yun ang mga dahilan yan. So dapat malaman nyo, air, kulang sa air, kulang sa sunlight na maayos, masyadong matubig, abono, uri ng lupa, ayan ang mga factors. Siyempre yung uri din ng binhi o yung mga halimbawa dugtong, ganyan, mas maikli ang buhay niyan. So mga kasaluyot, sana may natutunan kayo dito sa ating episode na to. Ito ang inyong kasaluyot. Maraming saluyot po sa inyo. Ingat kayo palagi.